ang gobyerno na 'to 'no, kaya niyang ipagkaloob yung sarili niyang, kababayan, yung sarili niyang citizen sa isang foreign institution para lamang proteksyonan yung kanyang mga political na interests. And certainly, this does not bode well with our countrymen 'no. Kaya nga kung makikita natin kaliwa't kanan ng mga kilos protesta, mga prayer rallies, mga vigils, mga peaceful assemblies, lahat ito no, patungkol sa pagkondena sa naging hakbang ng ating pamahalaan dahil nga sa paniniwala no na may irregularidad talaga at mayroong politika no na kaakibat nitong pagkakadakip sa ating dating pangulo. Well, definitely there are a lot of I think pitfalls, shortcomings at marami talagang mali no. Structural and systemic defects no, particularly doon sa legality nung kidnap no sa ating dating Pangulong Duterte, primarily because hindi talaga sunod yung tamang mga reglamento no, and mismong sa Rome Statute naman nakalagay doon ano that there should be some kind of parang legal cooperation that should exist first and foremost with our judicial system, not just with the government no but with the judicial system of the country, in which dito nga nila kinukuha yung tao that is being filed with the case, and certainly this was not adhered to. Okay, I believe masyadong minadali yung proseso no, talagang from Hong Kong to Manila to Netherlands, it really happened in a very very swift fashion, and I think this was primarily created because of an orchestrated design, and that they really want the president to be in the custody of the ICC when in fact, and I would like to emphasize this, we have fully functional legal system and judicial processes in the country. They could just simply have filed the case, which they did not do, and so it boils down to the ICC now having jurisdiction over the former president, which is a blatant disrespect to our institutions and to our legal procedures, because it's a question not only of a man being charged with a crime, but it's a question of a country having to meddle with its own sovereignty. So dito talaga nagkakaroon ng problema, I believe. Opo, naniniwala rin ho ba kayo, Prof, na may pananagutan o may kinalaman po yung Pangulo ng Bansa hinggil nga po dito sa pagkakaaresto sa dating Pangulo? Maliwanag ang sinasaad sa Rome Statute ano, at maliwanag din naman ang sinasaad sa ating Republic Act 9851 that any act, particularly of an international body like the ICC, taking custody of a person that is inflicted or allegedly inflicting him with a crime, can only be done through prior cooperation. No? In short, kung hindi pinahintulutan at hindi binagbigyan ng ating Pangulo na maisakatuparan nito, and I think they were all coordinated measures that were created from the DILG to the NSC to the Department of National Defense. Talagang merong coordination. So it's primarily an executive prerogative na kung saan nagamit yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, especially yung mga cabinet positions na nabanggit ko nga no. And of course this was primarily done in order to bring the president. Yun nga lang ang maliwanag dito no, hindi na proteksyonan or hindi nagawang proteksyonan ng ating pangulo ang dating pangulo, and I think this is primarily born out of political considerations, because you remember at the onset nung maayos pa ang samahan ng ating pangulo at ng dating pangulo, particularly ng Vice President, walang ginawang hakbang no ang Pangulong Marcos para sabihin na isusuko no, walang ganong pronouncements whatsoever, not even a mention of cooperation. Pero right now, because of the political rift that is happening between the two families, naging maliwanag yung mga intentions, and I think ito yung pinanggagalingan ng galit, ng puot at ng masidhing emosyon ng ating mga kababayan ngayon, and that they really want the former president to be back. Pero ang implikasyon po nito, mas pumabor ho ba doon sa Pangulo o sa Marcos administration o dito sa dating Pangulo?
Definitely, definitely. I think the optics and the reality of the situation really favored President Duterte, and true to the word, maybe he is gonna be portrayed as a martyr hero for what he has done and for what he is suffering to right now, which of course gives us the impression na talagang ang gobyerno na to, no, kaya niyang ipagkalulo yung sarili niyang kababayan, yung sarili niyang citizen sa isang foreign institution para lamang proteksyonan yung kanyang mga political na interests. And certainly, this does not bode well with our countrymen. No? Kaya nga kung makikita natin kaliwat kanan ng mga kilos protesta, mga prayer rallies, mga vigils, mga peaceful assemblies, lahat ito, no, patungkol sa pagkondena sa naging hakbang ng ating pamahalaan dahil nga sa paniniwala, no, na may irregularidad talaga at mayroong politika, no, na kaakibat nitong pagkakadakip sa ating dating Pangulo. Po, sa tingin po ninyo, malaking tulong po itong ginagawang mga prayer vigil or rally, mga sinasagawang rally nga po ng ating mga kababayan, ng mga supporters po ng dating Pangulo, na mapawalang sala si Tatay Digong. Kasi may isang pong kongresista na nagsasabing hindi ito epektibo, hindi ito makakatulong na mapawalang sala po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, we need to understand that we live in an era of massive globalization, and that what's happening in the Philippines right now is not just domestically felt, no, but it's also being realized in many parts of the world, no. At sa ganitong paraan kasi na ipaparating natin yung pagkondena, yung pagtutol, yung hindi pagsang-ayon sa ginawa nito ng ating pamahalaan at ng ICC, at maaaring magkaroon ito ng pressure, no, doon sa international organization na to at sa mga kaalyado niya para i-revisit or i-reconsider yung kanilang posisyon dito sa kaso na to. And hopefully, no, sa ngayon kasi ang iniisip lang naman natin is kahit paano magkaroon ng provisional release ang dating Pangulo at makabalik siya sa Pilipinas owing to his frail health condition and his old age. Yun sana ang mangyari. No? Pero on the question as to whether mangyayari yung or merong epekto ito, no? Definitely merong epekto to. No? Number one, it creates and it awakens the national consciousness, yung mga dating taga-suporta ng Pangulo na tumahimik, no? For the meantime nung nagkaroon ng Administrasyong Marcos, ngayon ay gising na gising at mulat sa mga kamalian ng kasalukuyang liderato. At ito nga, no, maaaring magkaroon pa ng mga iba't iba pang klase na hudyat ng simula ng mga kilusan. At sana naman hindi ito humantong sa isang usapin na kung saan magiging violente, no, yung mga taga-suporta ng ating dating Pangulo, para hindi na rin magbunsod, no, dito sa ating kasalukuyang liderato na magdeklara ng martial law na maaaring mas magpa-complicate pa dito sa issue natin ngayon. Opo, yung ating mga kababayan, nakikita po natin na buong Pilipinas, mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsisilabasan para lang po manawagan na ibalik si Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Ano ba dapat ang tugon ng gobyerno ng Marcos administration po, particular ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito nga po sa mga panawagan ng maraming mga Pilipino? Yun nga po nakakagulat, ano, para sa isang Pangulo na supposedly ama ng isang bansa, no? Ang nangyari mas pinakinggan niya pa yung hinaing at yung boses ng mga nandoon sa ibayong dagat kesa dito sa mga sarili niyang kababayan na dapat nire-representa niya bilang isang Pangulo. Pero maliwanag, no, na talagang merong hindi pagsang-ayon ng ating Pangulo, lalong-lalo na dito sa nangyari ngayon. And definitely it is now being seen, ano, yung epekto ng kanilang ginawa, ano, particularly doon sa mga comments na lang sa social media, doon sa mga nakikita natin na kilos protesta. All of these things are manifestation of the disgust, no, and the dismay of the public over what the president has done, and what the government has done, or what the government has failed to do, no, because this was, I believe, a failure on the part of the government
government to protect its own citizen. Na yun nga, sabi ko nga kanina, it becomes a question not only of domestic legal case, but it's a question of sovereignty of a nation that is being put at risk here by the president, simply because he would like to adhere to the Interpol, which I believe is a very, very lame excuse, because the president, with all his might and all his power, could easily deny the Interpol. Pero ang nangyari is hinayaan niya, okay? Or maaring wala siyang ginawa patungkol dito. Kaya ngayon nakikita natin yung galit ng taong bayan patungkol sa kanyang hindi tama na naging desisyon dito sa kaso nga ng ating dating Pangulo.